Ang Lawrence Livermore National Laboratory sa mga burol ng San Francisco ay nasa likod ng mga bakod at checkpoint ng seguridad. Sa isang gusali, 192 laser beams ang sabay na pwedeng paputukin sa target na mas maliit sa butil ng paminta. Ang gusali ay kasing laki ng 3 football field. Umabot sa 3 tuldok, $5 bilyong ang gasto sa pagtatayo nito. Noong Disyembre 5, 2022, nagawa nito ang isang bagay na di pa nagawa ng ibang pasilidad sa mundo. Ang National Ignition Facility, NIF, ay nagpaputok ng 172 laser sa isang maliit na silindrong ginto. Dinurog ng X-ray mula sa pinainit na ginto ang kapsula ng hydrogen fuel sa gitna ng silindro. Sa ilang bilyon-bilyong bahagi ng segundo, ang fuel ay naging mas mainit kaysa core ng araw at nakompress na 100 beses sa densidad ng tingga. Ang fusion reaction ay nagpalaganap sa fuel at naglabas ng 3.15 megajoules ng enerhiya, 50% na mas mataas kaysa inilagay ng laser. Ang tanging resulta na yon ay naabot ang threshold na mahigit 60 taon nang hinahabol ng mga siyentipiko. Unang beses sa laboratorio, naglabas ang kontroladong fusion na mas maraming enerhiya kaysa sa ginamit na panimula. Pinundohan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang NIF para sa tiyak na dahilan. Matapos tumigil ang bansa sa pagpapasabog ng mga sandatang nuklear sa ilalim ng lupa noong 1972, kinailangan nito ng ibang paraan para matiyak na gumagana pa rin ang mga tumatandang warhead nito. Ang NIF ay gagawa ng matitinding kondisyon ng thermonuclear pagsabog para makuha ang datos na gagamitin sa computer simulation kapalit ng aktwal na pagsubok. Ang pangakong dulot ng advance na pananaliksik sa fusion energy ang tumulong para makuha ang suportang pampolitika. Ngunit ang pangunahing layunin ay palaging pambansang seguridad. Umabot ng dekada ng krisis sa budget, pagtanggal ng leader at banta ng Kongreso na ipatigil ang proyekto bago marating ang resulta noong 2022 mula sa layunin. At isang mahabang panahon kung saan tila hindi nakikipagtulungan ang pisika. Natapos ang pasilidad ng ilang taon na huli, bilyon-bilyon ang lampas sa budget at inabot ng mahigit isang dekada na hindi naaabot ang layuning pinaghanguan ng pangalan nito. Kaya tara, himayin natin ito. Bakit kailangang umiral ang NIF? Matagal nang gumagawa ng malalaking laser ang Livermore mula dekada 70. Ang Shiva, isang 20 beam system, ay unang ginamit noong 1977 at pinatunayan na kayang i-compress ng laser-driven implosion ang fusion fuel. Ang kahalili nito, ang Nova, ay nagsimula noong 1984 na may 10 beam at mas mataas na enerhiya. Tumakbo ito ng mahigit isang dekada at nakagawa ng fusion neutrons ngunit hindi naabot ang ignition. Hindi sapat ang enerhiya ng laser para itulak ang fuel lampas sa hangganan. Sa huling bahagi ng mga huling taon ng dekada 80, malinaw na sa mga pisiko ng Livermore ang kailangan para makamit ang ignition. Kailangan nila ng laser na may lakas na nasa pagitan ng 1 hanggang 2 megajoules, mga 10 beses na mas malakas kaysa kay Nova. Noong 1970, inendorso ng National Academy of Sciences ang target at inirekomendang ituloy ito sa bansa. Isinantabi na ang naunang 10 megajoules na konsepto bilang hindi praktikal. Mukhang kayang makamit ang 1 hanggang 2 megajoules gamit ang kasalukuyang teknolohiyang glass laser na maaaring palakihin ng malaki. Nagbago ang mundo. Naging madali ang usaping pampolitika ang proyekto nang bumagsak ang Unyong Soviet. Natapos ang Cold War at noong 1972, nilagdaan ni Pangulong George H.W. Bush ang moratorium sa underground nuclear testing. Mahigit 1,000 nuclear test ang ginawa ng Estados Unidos mula 1945 pero natigil ito bigla. Dahil dito, nagkaroon ng problema, naluluma at nasisira ang mga nuclear warhead. Nagre-retiro rin ang mga inhinyerong nagdidisenyo ng sandata. Kung walang aktwal na pagsubok, kailangan ng bansa ng paraan para matiyak ang kaligtasan at pagiging maaasahan ng mga nakaimbak na armas. Ang sagot ay isang programang tinatawag na Stockpile Stewardship, isang malawakang pagsisikap para mapanatili ang tiwala sa mga armas sa pamamagitan ng mga eksperimento sa laboratorio at mga advanced na computer simulation. Ang NIF ay akmang-akma sa balangkas na yon. Kaya nitong muling likayin ang matitinding temperatura at presyon na matatagpuan sa loob ng isang thermonuclear na pagsabog na nagbibigay ng mga eksperimentong datos para maging batayan ng mga computer code na papalit na ngayon sa mga pagsubok sa ilalim ng lupa. Noong 1973, pinayagan ni kalihim ng enerhiya James D. Watkins ang Key Decision Zero na nagsimula ng proyekto at sadyang malawak ang katwiran para rito. Ang NIF ay para sa pangangalaga ng sandata, advanced high energy density physics at pagpapakita ng fusion ignition sa laboratorio at bawat misyong yon ay nangangailangan ng magkaibang maihahatid na resulta. Para sa programa ng sandata, kailangan makapagbigay ang NIF ng datos sa mga kondisyon na hindi kayang abutin ng ibang pasilidad. Para sa fusion energy community, kailangan nitong magbigay ng patunay na pisikal na posible ang laser-driven ignition at parehong layunin ay may iisang kinakailangan. Isang laser na kayang pigain at painitin ang maliit na fuel capsule hanggang maging kusang nagpapatuloy ang fusion.
Ang pag-aproba sa NIF ay pagtaya sa mas malaki kaysa sa NOVA. Ang bagong pasilidad ay gagamit ng 172 sinag na sabay-sabay tatama sa target na milimetro ang laki sa ilang picoseconds na may katumpakan sa pagtutok na nasusukat sa ilang 10 micron. Kailangang magdala ang bawat sinag ng tamang enerhiya sa tamang oras. Anumang malaking hindi pagkakapantay-pant ay pwedeng magbaluktot ng implosion at sirain ang eksperimento. Paano lumilikan ng bituin ang laser? Kaya ang isang NIF na pagsubok ay nagsisimula sa isang mahinang pulso ng infrared na liwanag. Nagsisimula ito sa isang oscillator at may sukat na mga 1 bilyong bahagi ng 1 joule. Sa mga susunod na microseconds, ang pulso ay hinahati, dinadala at pinalalakas sa 102 magkakahiwalay na beamlines. Ang pagpapalakas ay nagaganap sa slab ng neodymium-doped phosphate glass na gamit dito. Dumadaan ang bawat sinag sa mga slab ng paulit-ulit at kumukuha ng enerhiya sa bawat pagdaan. Sa dulo ng amplification chain, ang 172 sinag ay may dalang 4 na tuldok, 8 megajoules na infrared na liwanag na ginagawang halos 2 megajoules na ultraviolet na liwanag sa target. Malakas ang infrared na liwanag pero hindi ito angkop sa target. Mas maikli ang wavelength, mas mahusay ang paglipat ng enerhiya. Bago pumasok sa target chamber, dumadaan muna ang mga sinag sa mga kristal ng potassium dihydrogen phosphate o KDP. Ang mga kristal na ito ay nagko-convert ng infrared na liwanag sa ultraviolet na 351 nanometers gamit ang frequency tripling na halos 1/4 ng orihinal na wavelength. Nagsasakripisyo ito ng kaunting enerhiya pero nakakagawa ng liwanag na na-absorb ng target na kapaki-pakinabang. Sabay-sabay tumutok ang 172 ultraviolet na sinag sa gitna ng target chamber. Itinakda ang pagdating ng mga ito sa loob ng ilang picosecond ng isa't isa gamit ang katumpakan ng pagtutok na nasa 10 micron. Ang 1 picosecond ay trilyon na bahagi ng segundo. Ang micron ay 1,000 bahagi ng milimetro. Sobrang taas ng precision na kailangan at bawat putok dapat eksakto. Hindi rin direktang kinatamaan ng sinag ang fuel na yon. Pumapasok ang mga ito sa maliit na silindrong tinatawag na Hall Rome, mga 1 sentimetro ang haba, gawa sa ginto o minsan depleted uranium. Tinatamaan ng enerhiya ng laser ang panloob ng mga pader ng Hall Rome at iniinit ito hanggang 3 tuldok 5 milyong degree Celsius, na sa tingin ko napakataas sa Fahrenheit. Sa ganitong temperatura, ang mga pader ay naglalabas ng X-ray mula sa lahat ng direksyon. Tinatawag itong indirect drive. Mas pantay ang pagpiga ng X-ray sa fuel kaysa direktang laser. Nakabitin sa gitna ng hall room ang kapsula. Ito ay guwang na bola, mga 2 mm ang lapad na may manipis na balat at nakapirming patong ng deuterium-tritium na fuel sa loob. Ang deuterium at tritium ay isotopes ng hydrogen. Kapag tinamaan ng X-ray, ang balat ng kapsula, ang material sa ibabaw ay sumabog palabas. Ngayon, ang pagsabog na yon ay nagtutulak sa natitirang kapsula papaloob na parang pabaliktad na pagsabog. Mabilis at marahas ang implosyon. Pinipigan ito ang fuel hanggang maging 100 beses na mas siksik kaysa tingga at pinapainit ang gitna ng lampas 100 milyong degree Celsius na katumbas ng 100 milyong degree Fahrenheit. Sobrang init nito. Sa ilalim ng mga kondisyong iyon, nagsasalpukan at nagsasanib ang mga nukleo ng deuterium at tritium na naglalabas ng enerhiya at mabilis na gumagalaw ng mga nukleo ng helium na tinatawag na alpha particles. Ang mga alpha particles na iyon ang susi sa ignition. Habang gumabangga sila sa fuel, iniiwan nila ang enerhiya at lalo itong umiinit. Kapag sapat ang simetra ng implosyon at mataas ang densidad, nagiging tuloy-tuloy ang pag-init mula sa alpha particle. Kumakalat ang burn wave sa nakompress na fuel at mas maraming enerhiya ang nalilika ng fusion reaction kaysa sa ibinigay ng laser sa target. Ngayon, tinatawag ng NIF na ignition ang threshold na yon. Ang pag-abot dito ay nakasalalay sa halos perpektong kondisyon. Dapat halos ganap na simetrikong pabilog ang implosion na may ilang porsyento lang na paglihis. Dapat pantay ang pagkakayelo ng patong ng fuel at ang gaspang ng ibabaw nito ay nasa mga bahagi ng 1 mikron. Kahit maliit na umbok sa kapsula o kaunting hindi balanse sa X-ray drive ay pwedeng magdulot ng mga instability na pwedeng pumunit sa implosion bago sapat na uminit ang fuel. Mano-manong ginagawa at iniinspeksyon ang bawat target gamit ang mikroskopyo. Bawat putok ay 1 beses lang na pagtatangka sa isang layunin kung saan napakaliit ng puwang para magkamali. Pagbuo ng halimaw.
Ngayon, ang gusali na kinalalagyan ng lahat ng ito ay may habang 700 at 4 na talampakan lapad na 4 na raan at 3 talampakan at taas na 85 talampakan. In-engineer ang konkretong pundasyon nito para sa seismic stability dahil ang pasilidad na nagtutugma ng mga laser beam sa loob ng ilang 10 micron ay hindi kayang tiisin ang paggalaw ng lupa sa ilalim nito. Ang estruktura ay nakapatong sa malalalim na pundasyon na dinisenyo para pahupayin ang mga pagyanig mula sa lindol at maging ang mga pagyanig na dulot ng mabigat na trapiko ng mga truck sa mga kalapit na kalsada. Sa loob, ang 172 sinag ay pinagsama sa 48 kumpol na quads na may tiga-4. Dumadaan ang mga quad na ito sa dalawang malalaking laser bay na sumasaklaw sa haba ng gusali, tig-isa sa bawat gilid. Dumadaan ang mga sinag sa amplification chain ng mga bay, tapos pinagsasama papunta sa target chamber sa gitna ng gusali. Isa sa pinakadramatikong bahagi ng konstruksyon ang pag-install ng target chamber na bilog, 10 metro ang diametro at 264,000 libra ang bigat. Kailangan itong ilagay 21 kalampakan sa ilalim ng lupa sa espesyal na konkretong balon. Nagdala ang Livermore ng 900 toneladang crane mula Nevada test site para mailagay ito ng tama. Noong Hunyo, 1,979, maingat na inilagay ng mga tauhan ang bilog sa tamang posisyon. Kung ito ay nahulog o nabangga, maaaring nasira ang mga port ng chamber. Mga eksaktong ginawang port na pinagkakabitan ng mga laser beam at mga instrumentong diagnostic. Walang ekstrang pyesa at sobrang mahal nito. Pagkatapos maselyuhan ang chamber, doon nagsimulang mapuno ng mga komplikadong sistema ang gusali sa paligid nito. Ang laser system ay nangangailangan ng mga 3,000 at 100 neodymium dope glass amplifier slab na gawa ayon sa mahigpit na optical na espesipikasyon. Mga 7,000 at 500 malalaking optical na bahagi tulad ng lente, salamin at KDP frequency conversion crystals ang kailangang ikabit at i-align sa mga linya ng sinag. Bukod sa malalaking piyesa, may 30,000 maliliit na optical na bahagi na inilagay. Isang automated control system ang nagkonekta sa 60,000 control points para ikordina ang timing ng sinag, lakas ng amplifier at posisyon ng target. Halos buong dekada ng 2,000 ang ginugol sa pag-assemble at commissioning. Unti-unting pinaandar ang mga beamline, tinitiyak ng mga inhinyero ang alignment at performance ng bawat quad bago magpatuloy. Sa unang bahagi ng 2,000 handa na ang sistema para sa unang integrated na pagsubok. Noong Marso 10, 2,000 sabay pinaputok ang 172 beam at nagbigay ng 1.1 megajoules ng ultraviolet na liwanag sa bakanteng target chamber na umabot sa halos 2 terawatts ng peak power. Pinatunayan ng pagpapaputok na epektibo ang laser bilang magkakaugnay na sistema. Matapos ang 1 dekada ng konstruksyon at commissioning, nakamit ang gumaganang pasilidad. Gayunpaman, ang pagtatayo ng NIF ang naging mas deretsong kalahati ng problema. Deretso raw, Susmariosep. Napatunayang mas mahirap at mas matagal ang pagpapaliyab ng mga target kaysa inaasahan ng karamihan. Ang krisis ng mega project. Kaya noong natanggap ng NIF ang formal na pag-apruba noong kalagitnaan ng dekada, 90 ang tinatayang gasto sa konstruksyon ay humigit kumulang 1.1 hanggang 1.2 bilyon. Ang pagtatayo ay tinakdang tumagal ng 8 taon at target matapos sa 2002 o 2003. Ang mga numerong ito ang tumulong para maaprubahan ang proyekto sa Kongreso. Napatunayan ding mali ang mga yon. Matagal na iniulat ng Livermore sa Department of Energy na maayos ang NIF, ngunit noong kalagitnaan ng 1,979, nagbago ang sitwasyon. Lumabas sa pagsusuri at investigasyon ng Kongreso na atrasado na ang proyekto at sobra na ng daan-daang milyong dolyar sa budget. Naku po. Mas malala pa, hindi lubos na inform ang DOE at Kongreso tungkol sa lawak ng problema habang nangyayari ito. Maraming review panel ang nagsasat kung ano ang naging problema at ang kanilang mga konklusyon ay palading tumutukoy sa mga pagkukulang sa pamamahala at hindi sa imposibleng pisika. Ang proyekto ay kulang sa contingency reserves at hindi maayos ang coordination ng systems engineering at integration. Hindi agad natukoy ng pangangasiwa sa laboratorio ang lumalalang mga problema. Tinawag ng isang pagsusuri na kayabangan ang kultura ng institusyon sa likod ng orihinal na pagtatantya ng NIF. Naglabas si kalihim ng enerhiya Bill Richardson ng pampublikong pagsaway na naging pinakatumatak na pahayag ng krisis at sinabing mas nanaig ang masamang pamamahala kaysa mabuting siyensya. Noong Setyembre 1979, nagbitiw si direktor ng proyekto ng NIF na si Michael Campbell. Ang proyekto ay muntik ng makansela. Sinabi ni Senador Tom Harkin ng Iowa na hindi na makontrol ang NIF at kinuwestiyon kung gagana ito o sulit tapusin. Nagdaos ng pagdinig ang Kongreso, nalagay sa langanin ng pondo at nagreorganisa ang Livermore. Pinamahalaan ni George Miller ang mga programa ng MIF at si Ed Moses ang naging tagapamahala ng proyekto.
Ang bagong grupo ay nagsagawa ng kumpletong rebaseline ng proyekto na naglabas ng binagong mga pagtatansya ng gastos at schedule na layuning maging kapani-paniwala sa halip na sobrang optimistiko. Naurong ang pagtatapos sa 2008 o 2009 at tumaas ang budget ng konstruksyon sa 2 hanggang 2.2 bilyon. Nang idagdag ng kanggapan ng pananagutan ng pamahalaan, ang gastos sa pananaliksik, pag-unlad at konstruksyon umabot sa 3.3 hanggang 4 na bilyon ang kanilang pagtataya. Ang huling madalas na binabanggit na halaga para sa kabuuang pagtatayo ay umabot sa humigit kumulang 3.5 bilyon. Nailigtas ng bagong baseline ang NIF sa politika, pero hindi nito tinapos ang pagsusuri at mabuti na rin yon. Napansin ng GA auditors na idineklara ng laboratorio na tapos na ang konstruksyon kahit ipinagpaliban ang mga gawaing pangkaligtasan tulad ng paglalagay ng pintuang panangga sa mga laser bay, na malamang gusto rin ng karamihan sa siyentipiko. Ang ipinagpalibang gawain na yon ay naging sanhi ng pagkaantala ng mga unang operasyon at nagdulot ng karagdagang batikos kung ang mga itinakdang milestone ng pagkakatapos ay ginawa lang para makasunod sa mga deadline ng ulat at hindi dahil sa tunay na kahandaan. Noong Marso 2009, sabay-sabay ng pinaputok ang 172 beam at nalampasan ng NIF ang mga pag-aalma sa budget, mga tanggalan sa pamunuan at paulit-ulit na banta ng Kongreso. Nahuli ito ng ilang taon, bilyon-bilyon ang sobra sa tantiya at masusing sinure. Nandyan na ang pasilidad at gumagana na ang mga laser, ang tanging paraan para mabigyang katwiran ang nagastos dito ay makamit ang resulta sa pangalan ng gusali. Mahabang pag-akyat mula unang eksperimento hanggang dekada ng halos tagumpay. Nang gumana ang laser, inilipat ng NIF ang mga eksperimento noong 2009, 2010 at agad nagsimulang magbigay ng datos para sa stewardship program ang mga pagsubok sa pisika ng sandata. Noong Setyembre 2010 isinagawa ng pasilidad ang unang integrated ignition experiment, pinaputok ang 172 sinag sa cryogenically cooled na target na may deuterium-tritium fuel layer. Sa sumunod na buwan, isang pagsubok ang nagtala ng record para sa neutron yield mula sa isang laser-driven na implosion. Ang mga unang resulta na ito ay sapat na nakapagbigay ng pag-asa upang suportahan ang isang ambisyosong schedule. Ang National Ignition Campaign noong 2010-2012 ay naghangad ng ignition sa pamamagitan ng pagpapatakbo sa laser ayon sa buong espesikasyon ng disenyo nito. Noong Hulyo 5, 2012, nagsagawa ang NIF ng isang pagsubok na may 1.85 megajoules ultraviolet na enerhiya at 500 terawatts na lakas. Sa madaling salita, naabot na ng laser ang mga target sa performance na itinakda noong dekada 90. Hindi nagliyab ang fuel, may fusion neutrons mula sa implosion, pero malayo pa rin sa self-sustaining burn na kailangan para sa ignition. Paulit-ulit ang pagsubok pero mababa pa rin ang resulta. Natapos na ang National Ignition Campaign. Kahit hindi naabot ang layunin, nagawa na ng laser ang bahagi nito. Ang problema ay nasa pisika mismo ng implosion. Maliit na asimetriya sa X-ray drive, mga dikasakdalan sa paggawa ng target at instability sa compression ay kumukuha ng enerhiya mula sa hotspot bago ito umabot sa mga kondisyon para sa burn. Malaki ang diferensya sa resulta na eksperimento at santas para sa ignition. Lumitaw ang mga institusyonal na epekto noong 2013. Binawasan ng administrasyon ni Obama ang pondo ng NIF, pati na rin ang oras para sa mga discovery science experiments. May natanggal o nailipat na empleyado at nabawasan ang schedule ng pagsubok. Mas hinigpitan ng federal na tagapangasiwa ang pagtutok ng pasilidad sa misyon nitong pangalagaan ng mga sandata na siya na noon pa man ang pangunahing katwiran sa budget nito. Sumunod ang mga operasyonal na reforma, muling inayos ang NIF na parang isang user facility upang madagdagan ang bilang ng mga pagsubok kada taon at mas mapakinabangan ang bawat araw ng operasyon. Mabagal ang progreso pagkatapos ng 2013 at dumaan sa paulit-ulit na proseso. Noong Pebrero 2014, nakamit ang fuel gain greater than 1, na ibig sabihin mas mataas ang enertsiyang nalika ng fusion kaysa sa inilagay ng laser sa fuel capsule. Mas mataas pa rin ang enerhiya ng laser kaysa fusion output, pero may mahalagang nagbago sa loob ng target. Ang alpha particle mula sa fusion ay nagbibigay ng sapat na enerhiya para uminit ang paligid na fuel. Totoo ang self-heating, kahit hindi pa ito sapat para magpasimula ng di na mapigilang burn. Gumamit si Vanchon ng high footfall strategy para iayos ang enerhiya ng laser at mabawasan ang instability sa simula ng implosion. Mas mababa ang huling compression pero mas malinis ang implosion. Naging prinsipyo ito para sa mga susunod na taon ng trabaho. Ang bahagyang hindi gaanong matinding implosion na nanatiling symmetrical ay maaaring mas maganda ang resulta kaysa sa mas agresibong implosion na nagkawatak-watak. Mula 2014 hanggang 2019 pinino ng mga sere na eksperimento, halos lahat ng variable sa sistema. Sinubukan ng siyentipiko ang pagbabago sa geometriya ng silid gaya ng rugby shape na disenyo para mapaganda ang X-ray uniformity. Pinaliit nila ang mga fill tube na ginagamit para iturok ang fuel sa kapsula kaya nabawasan ang depekto sa shell.
Inayos nila ang timing, kapal ng kapsula at eksaktong temperaturang pinagyeyelo ang deuterium-tritium layer. Dahan-dahan ang bawat pagbabago. Bawat isa ay nangangailangan ng mga nakalaang shot at buwan ng pagsusuri. Sa huling bahagi ng dekada, 2010 ang NIF ay nagsasagawa ng 300 hanggang 400 pagsubok kada taon, mas marami kaysa ignition campaign. Noong Agosto 8, 2021 isang pagsubok ang naglabas ng resulta na ikinagulat ng fusion community. Ang target ay naglabas ng 1.35 megajoules ng fusion energy, mga 70% ng 1.9 na megajoules na ibinigay ng laser. Ang fuel ay pumasok sa burning plasma regime kung saan ang alpha particle self-heating ang pangunahing pinagmumula ng enerhiya sa hotspot. Umandar ang propagating burn wave sa fuel at nagamit ang 2% ng deuterium-tritium bago nagiwa-hiwalay ang implosion. Ito na ang pinakamataas na yield na nauhan ng kahit anong laser fusion experiment. Napakalapit na rin ito sa threshold. Hindi nagtagumpay ang mga sumunod na pagsubok sa mga susunod na buwan. Kaunting pagbabago sa kalidad ng target at kondisyon ng laser ang nagresulta sa mas mababang yield kaysa noong Agosto. Naabot ng pasilidad ang hangganan ng ignition pero hindi ito nananatili roon ng maasahan. Gawa pa rin sa kamay ang bawat kapsula. Bawat putok, umaasa pa rin na magtugma ang kondisyon sa napakanipis na margin ng error. Ang susunod na hakbang ay kailangan ng putok kung saan sapat na nagsakto ang lahat para lumampas ang output sa enerhiyang binigay ng laser. Ang tagumpay noong Disyembre 2023. Noong Disyembre 5, 2022, pinaputok ng NIF ang shot N200 21-204. Ang 192 na sinag ay naghatid ng 2.05 megajoules ng ultraviolet na liwanag sa buong silid. Pinisil ng mga X-ray ang fuel capsule na panatili ang implosion. Pagkatapos ng recording ng diagnostic instrument, umabot sa 3.15 megajoules ang fusion yield. Tinatayang 1/1 beses 10 sa ika-18 neutron ang lumabas mula sa target sa loob ng bilyon-bilyong bahagi ng segundo. Lumampas ng mahigit 50% ang fusion energy kaysa laser energy na inilagay. Nirepaso ng kanilang sariling mga tauhan ang resulta sa loob ng 8 araw. Noong Disyembre, 13 inihayag ni kalihim ng enerhiya Jennifer Granholm ang tagumpay sa isang press conference sa Washington. Inalin tulad niya ito sa unang paglipad ng Wright brothers sa Kitty Hawk bilang patunay ng teora sa realidad. Maingat ang pagkumpara dahil hindi naman nagtayo ng airline ng magkapatid. Hindi nakalihan ng kuryente ang NIF. Ang nangyari noong Disyembre 5 ay patunay lang. Unang beses, sa kahit anong laboratorio, isang kontroladong fusion experiment ang nakalika ng mas maraming enerhiya mula sa fuel kaysa sa inilagay ng laser. Ito ang pamantayan ng ignition na itinayo ang NIF para maabot. Matapos ang 13 taon ng pagkabigo, nalampasan na ng pasilidad ang hangganan at nararapat ilahad ng eksakto ang resulta. Ang 2.05 megajoules na pumasok sa silid ay tumutukoy sa ultraviolet na energyang umabot sa target. Kailangan ng pasilidad na kumuha ng daan-daang megajoules mula sa grid para i-charge ang capacitor banks na nagpapagana sa laser amplifier. Ang kabuuang wall plug efficiency ng NIF na sinusukat bilang fusion energy na lumalabas na hinati sa kabuuang konsumo ng kuryente ay nanatili sa paligid ng 1% o mas mababa pa. Kailangan ng fusion power plant na gumawa ng mas maraming enerhiya kaysa sa kabuuang konsumo ng pasilidad, hindi lang lampas sa naibibigay ng laser. Sa ganitong pamantayan, malayo pa ang NIF. Bawat putok ay nagdadagdag ng gastos, karaniwang kalahating milyon hanggang $1 milyong kasama ang paggawa ng target, pagpapanatili ng laser at operasyon. Ang NIF ay nagpapaputok na hindi hihigit sa halos 1 beses kada araw sa mga aktibong kampanya, samantalang ang power plant ay kailangang magpaputok ng target ilang beses bawat segundo. Ipinakita ng putok noong Disyembre 2022 ang pisika, ngunit hindi ang inhenyeriya, ekonomiya o kakayahang palakihin. Mahalaga ang mga paalalang yon sa mga sumunod na buwan habang naglabasan ng mga headline ng tagumpay sa fusion, kahit di laging malinaw kung ano ang naabot at kung ano ang hindi pa naabot. Sa siyentipikong komunidad, naging maingat ang reaksyon, ngunit nanatiling mahalaga. Ilang dekada ng palaisipan kung maabot ang ignition. May mga nagsabi noon na baka hindi maabot ng laser-driven inertial confinement ang layunin, pero ngayon napatunayan na ito ng datos. Noong 2023, nagsagawa ang NIF ng karagdagang pagsubok na nagresulta sa 3 megajoules na fusion yields. Pinapatunay na mauulit ang resulta noong Disyembre at hindi lang ito tsamba. Maraming detalye ang limitado dahil karamihan ng target at shot data ng NIF ay sakop ng mga restriksyon sa classified na datos ng programa ng armas. Klaro naman ang pattern. Naabot ng pasilidad ang ignition ng ilang beses at natututo ang mga scientific team kung anong target at pulse parameters ang kailangang panatilihin. Ang data readout noong Disyembre 5, 2022 ay resulta ng 30 taon ng mga krisis sa politika, mahahabang engineering marathon at unti-unting pag-unlad sa pisika.
Kinumpirma nito na kaya magliyab at magpatuloy ng kontroladong fusion burn sa laboratory target, isang bagay na hindi pa nagagawa noon. Anong magbabago matapos ang ignition? Nagbukas ang ignition ng bagong kategorya na eksperimento sa Stockfire Stewardship Program. Bago Disyembre 2022, pwedeng pag-aralan ng mga physicist ng armas ang implosion dynamics at mga katangian ng material sa matinding presyon. Pagkatapos ng ignition, maari na nilang pag-aralan ang mga nasusunog na plasma kung saan nang hinibabaw ang alpha particle heating. Ang sitwasyong iyon ay halos kapareho ng nangyayari sa loob ng isang tunay na thermonuclear na sandata. Mas detalyado ang eksperimentong datos para sa simulation codes na pumalit sa underground testing. Sa komunidad ng armas, pinatatag nito ang pampulitikang katayuan ng NIF sa loob ng maraming taon. Sa tanong sa fusion energy, nilinaw ng ignition ang debate at ipinakita ang susunod. Gumagana ang pisika, kayang magdulot ng self-sustaining na pagsunog ang laser-driven inertial confinement at ilang dekada ring talagang hindi tsak ang sagot dyan. Hindi na pinagdududahan na ang gumaganang planta ng kuryente gamit ang pamamaraang ito ay mangangailangan ng fusion gains na 10 hanggang 100 beses ng laser input, hindi lang isa't kalahating beses. Kailangang magpaputok ng mga target ng maraming beses bawat segundo at hindi lang minsan sa isang araw. Dapat maraming ulit na mas mataas ang wall plug efficiency ng mga laser kaysa sa kaya ng NIF systems. Ang mga target na ginagawa pa ring mano-mano at ininspeksyon sa mikroskopyo ay kailangang i-produce ng milyon-milyon sa mababang halaga at pantay-pantay ang kalidad. Ang NIF ay ginawa para ipakita ang ignition para sa agam ng sandata, hindi bilang power source prototype. Hindi rin ito pwedeng gawing high repetition at high gain na pasilidad. Para umunlad ang inertial fusion energy, lampas sa patunay na ito, kailangan ng bagong pasilidad na dinisenyo ayon sa ibang engineering na prioridad. Iyan ay desisyong pampatakaran na wala pang gumagawa at wala pang seryosong pagtatantya ng halaga ng pasilidad na ito. Ikatlong epekto, nakaugat ito sa papel ng NIF bilang pasilidad na ginagamit ng mga siyentipiko. Bago maabot ang ignition, ang budget ay nagbawas ng oras para sa batayang agham at pananaliksik sa akademya. Naputol ang mga kampanya para sa discovery science at nilimitahan ang pag-access para sa mga mananaliksik mula sa universidad. Pinalalakas ng ignition ang argumento na ang NIF ay isang natatanging instrumentong pang-agham na may mga kakayahang walang ibang pasilidad ang makakatumba. Gustong magamit ng mga astrophysics, agham planetaryo at agham ng materyales na mananaliksik ang beam time para pag-aralan ang materya sa matitinding kondisyon. Maliit ang budget ng NIF at ang schedule ng pagsubok ay nakadepende sa prioridad ng programang sandata. Tumaas ang demand ng mga siyentipiko para sa access pero hindi nagbabago ang pondo. Tanging Pransya lang ang may katulad na pasilidad, ang laser megajoules sa Bordeaux. Nagsisisilbi rin ito ng katulad na tungkulin sa pangangalaga para sa arsenal nuklear ng Pransya. Ang dalawang programa ay nagbabahagi ng ilang hindi kumpidensyal na pananaliksik ngunit magkahiwalay na gumagana pagdating sa mga kumpidensyal na gawain. Nagbigay ang UK ng kagamitan sa pagpapalamig sa NIF sa ilalim ng kolaboratibong kasunduan na nagpapakita ng mataas na gastos kahit sa maliliit na pagbuti ng shot capability para sa mga katuwang na bansa. Nag-iwan ang ignition ng tanong na hindi nasagot ng resulta noong Disyembre 2022. Kung ang tagumpay ng NIF ay huling mahalagang tagumpay ng pamumuhunan noong Cold War o simula ng bagong henerasyon ng fusion facilities ay depende sa mga desisyong hindi pa nagagawa ng mga gobyerno. Nariyan na ang ebidensya, ngunit hindi pa malinaw kung ano ang susunod na itatayo. Salamat sa panonood.